Dako tayo dyan sa may Kamara de Representantes. Tinitiyak po ng panel na magsasagawa po ng investigation dito sa mga anomalyang nakapaloob sa flood control project na magiging evidence-based ang naturang investigasyon. May mga update po dyan si Bombo Annali Soberano. Tiniyak ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Redon na magiging evidence-driven ang kanilang pagsisiyasat sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Redon, iisahin nila anya ang status ng bawat proyekto at aalamin kung sino-sino ang mga nakapirma sa kontrata at nagsuri nito. Kaya naman hindi lang anya ang Department of Public Works and Highways ang pahaharapin at pagpapaliwanagin, kundi maging ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee at Commission on Audit. Giit pa niya na sa kaso ng ghost project, lahat ng taong sangkot ay may administratibo at kriminal na pananagutan. Lalo na anya ang Commission on Audit sa kung paanong nakalusot sa kanilang post-audit ang isang proyektong wala naman. Matatandaan na ikinagalit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bisitahin ang isang river project o sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan na fully paid at completed na umano ang mga dokumento, ngunit wala umanong naitayong aktual na istruktura. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Terry Redon. Stated, this is an evidence-driven, this is a project-driven investigation. Pag pinag-usapan ho natin yung mga ghost projects, each and every person from the beginning to the end of this project will have actual administrative and criminal liability. Ibig sabihin, yung persons ho na nakapirma doon po sa mga kontrata ng isang ghost project, yung mga tao po nakasali sa bidding team, bidding committee ng pong proyektong ito, yung pong kontratista na nanalo po kumuha ng cheque sa proyekto pong ito, yung pong Commission on Audit na nagsabi na okay ang proyektong ito. Lahat po sila merong aktual na administratibo at kriminal na pananagutan. Any and everything na sangkot po dito sa mga proyektong ito, pwede ho talaga ipatawag. Samantala, itinutulak naman ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang pagbuo ng isang government body na ang tungkulin ay protektahan ang Abra River na kasulukuyang polluted na dahil sa pag-unlad sa paglipas ng mga taon. Inihain ni Bernos ang House Bill No. 3119 na nanawagan sa pagtatatag ng Abra River Basin Development Authority matapos niyang ikinalungkot ang lumalalang kondisyon ng ilog dahil sa hindi makontrol na industrialisasyon, pagkawasak ng kagubatan, pagmimina at mabilis na paglaki ng populasyon. Sinabi pa ni Berno sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, mailigtas ang pinakamahalagang network ng tubig sa Hilagang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga commercial at residential na aktibidad na nakakaapekto sa Abra River. Ipinunto din ng mambabatas ang antas ng River Basin Development Authority ay makakatulong na matiyak na ang mga discharges ay hindi lalampas sa pinapayagang itinatag na mga limitasyon para sa kapasidad ng natural waste assimilation ng isang ilog. Dagdag pa ng kongresista, ang kakulangan din ng komprehensibong flood control system ang naging sanhi ng malawakang pagbaha sa kanilang komunidad at mga farmlands. Mula sa Kamara, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.